Echo, sobrang hirap talaga nun. At Where there tingnan is natin light, ngayon ang mga adjustments there are na also pwede gawin shadows. ng Smart Omega ngayong nasa red side na sila. Speaking of adjustments, literal na kailangan yata ay matanggal yung isa pang unpredictability factor ngayon ng Echo. So, Louis agad ang tatanggalin nila for their side. Kasi mukhang based din dun sa nakita nating previous draft or previous game, hindi mo entirely masya-shutdown yata yung XP lane capabilities ng Echo. So, kung tatanggalan mo man sila ng mga setup potential heroes dito or yung mga Madami literal na pa. pang backline, meron pa pala sila ditong reserba tulad nung Masha na parang kanina, masabi natin, medyo naging well-rounded pa din siya in a sense. Hindi siya naging parang weakness para dun sa lineup nila. Kasi hindi rin naman sila kinulang ng crowd control. Yung Arlot Louie combo nila, sobrang nagawa yung Tuloy-tuloy. trabaho. Oh, so ngayon, by the way, speaking of magandang pagkakatrabaho din in terms of drafting kasi talagang pina-force ng Echo na yung mga meta heroes or yung so-called laging nagagamit ng mga heroes ay Omega ang magbaban. So, naman ma-open. So, pwede dyan yung Nolan or pwede naman mag-safer route na mag-Fredrin pa din or dahil wala na nga si Baksha or actually open pa din si Masha. Pero kuhanin na lang muna nila dito si Barats. So, di ba, ang lawak ng mga pwedeng kuhanin. Yeah. Kasi kanina, nung red side, yung Echo, kinuha ng Smart Omega yung Fredrin first pick. Kinuha nila next is yung Barats Arlot. Arlot, yep. So, ayaw nilang i-trade yung Barats. Oo nga, no? Pero speaking of trading, ito yung mga hindi nagpapahuli pagdating sa trade. Actually, wala nga silang tinitrade eh. Top 1 para sa least dead, Benny Cutie. Ganito ka technical itong player na ito. Remember, marami ng mga dinaalang international tournaments yan. Kaya talagang masasabi natin na hasang-hasa na pagdating sa mga microhan. Oh, maingat lang. Maingat lang talaga ang ginagawa dito ni Benny. So, mukhang Omega this time, mag-iiba ng kaunti yung naging trajectory ng draft nila in the sense na i-reveal na yata nila kung ano yung gold laner nila. Kasi mukhang for Echo, ang hirap pa asahan na sobrang magiging reveal or revelation na agad yung mga first few picks nila. Parang laging sobrang flexible talaga ng mga or laging sobrang flex. Pero ito hindi yata sobrang flex. Mukhang kung No. agro-agro lang Nolan, actually, last time na ginamit ni Cartesian, hindi naging ayon sa kanya. Oo. Yung naging sitwasyon that is against Onyx Philippines, di ba? Nolan versus Fanny yun. Pero ito kasi ngayon, Nolan, tsaka hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam para sa Smart Omega. Baka ano yan, baka foreshadowing yung okay, pero hindi yata. Ayan. Kaya niya nasabi foreshadowing kasi isa sa second most pick ni Andorio sa MDL. Fanny. Si Fanny. Pero 2 times lang naman kasi global ban Oo nga, nga eh. diba? Yeah. So, baka inisip ng iba, sobrang daming times na siya nagamit. So, Fredrin, ang kukuhanin dito ng Omega. So, inano muna nila, chinek muna nila kung ano yung maganda para doon sa magiging post 4 ng Echo. So, ngayon, ang kulang ng Echo is yung kanilang magiging gold lane. Actually, yun yung mga pwede din sila mag-ban dito ng Claude. Pero parang mahirap dun sa ano. Sa Harit, Sa no? Harith. oo. Claude versus Harit. May ano pa nga, may Roger pa nga. Yung mga Roger Harit matchup kasi ang dalas nating nakikita. Though, Ayan, ban. matatanggal na yata siya at hindi hahayaan dahil sobrang kapag eto pang si Benny ang gumamit, di ba? Yung maingat na tipo ng Roger pa eh. So parang medyo Oo. nakakatakot Oo. na parang kailan ba ito mag-aagro? Hindi ka Tsaka sure. yung gusto mo mag-Zaman Force tapos nakadikit sa'yo yung Roger, di ba? Pwede kang microhin kasi na ganun. Kasi merong iba parang gusto ng iba, may ibang nag-Harith na jungler, pero parang ibang malayong-malayo pa na mangyaring ganun talagang Mahirap pag eh. ginawa mo yun, kailangan XP lane din yung XP lane mo is makunat din. So by the way, nakita natin yung statistics ni Sanji sa kanyang Valentina. Vexa. Nasanay kasi ako nung week 1, week 2 natin pag may Vexana, may Valentina eh. Ay, oo, tinitrading kasi yun eh. Actually, hindi lang Vexana eh. Kapag meron ding X-Borg eh, may Valentina eh. Diba? Diba? So ngayon, wala tayong mga Valentina o X-Borg na makikita dito sa Vex and Bans. Pero Pinana nila. para sa second phase, ano ang pwedeng kunin dito ng Smart Omega? Pwede na ba silang kumuha dito ng kanilang mage? Or roam? Kasi pwede na nilang, actually para sa akin, pwede na nga nila i-reveal yung roam nila eh, di ba? Oo. Oo, Rome. Para minsan kasi diba meron mga teams na talagang mas gusto sa kanila, mas convenient for them kapag yung last pick nila is yung post 4. But, Ay, ito na! Ito na! Ito na mga kaibigan! Debut pick Sandali. ng isang chip, the technician.
Wow. Wow, kakaiba Ang to ah. saya-saya naman natin today. Lahat ng mga chip user dyan, no? Yes, Especially yung mga oo. nandito ngayon sa MPL Arena. Yung mga nag-swap sa swap dyan na, bakit hindi mo ginagamit yung chip sa MPL? Eto na, yung mga katanungan nyo na sagot na kagad. Pero Echo naman ngayon ang gagamit ng Kaja at ng Kari. Parang nakipagpalitan lang ng hero eh. Oo. Oo, parang ang concept dito, di ba si Chip din kasi ay teleport Parang teleport Luyi. din. Parang Luyi din. Ah. Kaya nilabinan yung Luyi. Ganun pala ha. Nagte-teleport pa kayo. Oh, So sila naman ngayon. Tsaka, isa din sa mga skills kasi ay why walk. Bakit ka nga naman maglalakad? oh, Kay Chip, hindi. Yun yung skill Umapa ka niya. lang, Yung umapa. teleport niya. Ano yun, mapapatanong tayo ha. Saan nga ba nila ilalagay ito din eh? Tsaka kasi parang yung mga first, yung Arlot, parang di pa tayo sure. Sobra kung saan napupunta. Very flexible. Same for the Fredrin, pero right now na ito ang debut match ng isang chip, di ba? Parang saan mo nga ba siya pinaka ilalagay in this setup? Kasi ang Wow. daming vital! wow. Ang daming mga counter picks para sa magkabilang kupunan Echo at Smart Omega. Pero Ate Shans, ba't napawaw ka dun sa last pick? Kasi yung Phobius, parang mapipilitan dito na mag-iba ng item yung carry. Kasi 'di ba minsan na binabago yung parang nung 1-1 dati pang counter is Phobius. May moment na nagbago ng item yung 1-1 para lang hindi niya na kailangan mag-dash. So mas oo kailangan nga. niya dito yung damage per second or kaya yung pinaka-damage niya per attack. Tapos meron ding nagiging trending eh kapag Harit versus Kari naman. Ginagawa nung Kari, first item, instead na mag-Thunder's Belt siya, first item, Athena Shield. Oo. So yun yung pinangka-counter and let's see kung paano magiging daan patungo sa mga itemization ng kupunan na ito. Echo at Smart Omega, debut pick ng chip. Ako excited ako makita kung paano maglaro itong chip na to. Same. Week 3 pa lang, gusto ko lang makita. Inaabangan agad si eh. Chip. Napa-review nga ako agad kung paano si Paglabas niya, sabi namin, sandali. Kasi ngayon lang lumabas eto si Chip. So, mukhang sagot pala sa atin though, ay iro-roam nila yung Chip na ito. At Phobius Mid ang magiging sagot. So, well, kung hindi man kabilisan yung magiging rotation ng isang Phobius on its own, may Chip naman, di ba? Na parang masasama siya. Maganda yung concept dito ng Phobius sa mid kasi majority ng mga heroes ng Echo is talaga nagda-dash. Yep. So makakasama agad sa may teamfight kasi pag ilalagay mo sa XP lane, kung mabilis mag-clear na minion wave yung katapat mo, lalong-lalo na yung sabihin na natin Barats din, medyo mahirap for you. So sayang, mas prioritize siya sa main mid. Actually, matagal-tagal na natin nung huling nakita to gamit kay Pew. Pero si Mark! First blood! Napakaaga doon ng akala natin medyo tinatapangan lang din kina-crash course dito ni Mart at malaking threat yung kapag sasaktuhan din ng stun. Pero speaking of stun, Ryota, siya pa nga ang magiging kasunod na casualty natin. Naku, dalawa kagad ang nakuha dito ng Echo ha. Very crucial siya, lalo na for Smart Omega kasi yung lineup talaga ng Echo is meant for early game. When we say early game, parang yan yung mga laning. Oo. Kalahati na agad yun na plato sa taas. Laning. Mamaya, busog na yan. Yun nga eh. Tsaka Nolan to ha. Ayaw mo na binibigyan ng mga maagang kilang isang Nolan. At alam natin na nakakatakot talaga yung damage niyan. Knowing na hindi rin naman ganun super kakukunat yung mga heroes dito ng Smart Omega. Grabe. Pero Wow. Dinay pa yung level. Oo, ang ganda ng hold, no? Talagang hawak sa tenga. Yung neutral kanina na hindi, dito ka lang. Etong si Cartesi, kanina pa siya nakapag-4 nung nakakuha na siya ng kill. So, parang ang laking advantage na agad for them. Sobrang tapang na lang nila ditong kuhain at i-secure yung turtle. Ay! Tapos nag-flicker in pa si Sanford doon at hinuli talaga. Etong si Mart, mukhang i-burst down muli at hindi na basta-basta ipapagtipit-ipi kung saan-saan. naku, magiging mahirap ito. Tatlong kill na kagad na nakuha ng Echo sa Smart Omega. Oo, tsaka mamaya parang pwede mangyari na dyan since lumang nasa other lanes dito yung Ega pwede na silang dumiretso dun sa lane ni Jome. Kasi yun yung magiging threat sa kanila. Ayan na, punta na nga sila. Ito na, speaking of, pero dito sa may bandang itaas, Atoy R at Sanford, masakit din kasi yung pokes ng Barats, di ba? Oo, parang malagkit na mahapde. Alam mo naman yung mga dinosaur eh. Oo, yung Pag mga... inapak-apakan ka niyan sa ulo, lang nang nangaapak sa ulo yan Aray. eh. Ang tangkad. Oo. Ang tangkad naman kasi. Masakit-sakit yan ha. Pero again, Smart Omega, sobrang importante sa kanila ng laro na ito. 6 na games na lang ang natitira sa kanila para makahabol. Pero speaking of paghabol,
JP at Oh, si Mark ay! Flicker. Op, testing lang. No, Testing Testing lang. lang. ang bilis kasi ng additional movement speed kapag nag-overtime ka dito sa chip, parang hindi mo agad-agad mahahabol talaga. Pero alam na ngayon ng Smart Omega na parang ang laking resource nun para dito sa Echo. Walang surprise. Kailangan mo na ditong sabihin na natin maging maingat pagdating doon sa pag-rotate. So yung sinasabi natin na pwede silang umikot, kaya Jomaya antayin muna dito ng Echo. So kung kikita natin in terms of items, laki ng difference pagdating doon sa mga junglers. So pagdating sa objective taking, kailangan muna talaga magpataba ni Andorio. Ay, naku, nahatak. Uy, kaso nga lang mukhang hindi na siya makakagalaw pa. Literal na sunod-sunod yung pagbagsak at pagbuhos ng skills doon sa jungler ng Smart Omega. At nakikita mo yung bilis ng rotation ngayon ng Echo, hindi biro sobrang express talaga. Oo nga, kailangan humanap ng trade dito ng Smart Omega. Pero paano ka makakahanap and paano makakapag-farm ng maayos dito si Andorio kung lagi niyang katabi si JP? Hindi mo naman ginagawa, hinahatak na kagad dun sa kanyang puder. Oo. Itong purple buff and habang nagtuturtle dito ang kumpara ng Echo. Uy, medyo nagaling doon sa likod si Mark. Nagulat doon si Carl TZ. Bababird down siya dito dahil ginamitan sila agad o ginamitan agad si Carl TZ ng shortcut. So, surpresa rin. Lahat ng mga miyembro ng Smart Omega biglang nandun sa tabi niya. Alam na kasi nila na dito na parang isipin ng Echo, kukuha muna si Andorio ng buff. So since meron naman sila dito ang Y-Walk, yung ultimate nung chip, bakit hindi uy! Ay, grabe! Na-stretch! Piligeran! Pero makakapag-flicker out din itong si Atoy R. Grabe yung mga play na yun, ha? Grabe yung mga Baras play, Detonas welcome flicker. Ginawang Lancelot. Oo, para nagulat ako biglang bulaga. Ayan, atin na naman tayo sa bulaga. Pero nakakabulaga kasi parang hindi nagtitipid si Sanford sa flicker niya kanina pa eh. Kahit ng game 1. Di ba pag may nakikita siya, gagamitan niya talaga ng flicker at ultimate combo pag sure din, syempre na meron siya magiging kaantabay. Pero at this point, gaya ng nasabi natin kanina, yung sakit dito na mayroon si Sanford, parang okay na din, kinakaya kahit papano. Pero speaking of Sanford, mag-isa nga lang siya this time. Medyo nasusustain kahit papano yung dalawa, pero hanggang saan siya dadalhin nito? Dahil nandoon yung Appraiser's Wrath at babagsakan na nga. At nandoon si Carl TZ, kukuha ng Power Ryota, masusustain nga lang at hindi basta tutumba. So, sabi ni Carl, hindi na lang niya atay pagpapatuloy muna. Sobrang crucial nung taunt na ginawa doon ni Andorio para makatakas si Atoy R. And ngayon, mahaba-haba pa naman para dito sa Turtle. Kaya lang, iniipit na talaga ni Carl TZ. Ayaw bigyan ng magandang buhay sa debut MPL game this season 13 nitong si Andorio. Kailangan kasi nila i-limit yung resource. Speaking of, Paano ka talaga makakagalaw sa ganitong klase ng setup? Pero shortcut Tinawag! na lahat ng mga miyembro ng Smart Omega nandito sa baba bigla. Very cute nga lang, medyo tamaan yung ibang mga shuriken. Pero ang bilis din nung disengage ng Echo nung nakita nilang napakarami nang nandito bigla. Pero nandoon na nga din yung mga talon-talon mula sa Phobius at makakaabot nga dito sa ilalim na ng second tier turret. Grabe yung gulo ng laban na nakikita natin kapag bigla ang shortcut bigla sa Smart Omega. Wow! Kakaibang diskarte ang pinakita ng Smart Omega at ngayon, debut ultimate ng isang chip. Ngayon ko lang nakita, sobrang amazing. grabe pala yun, lineup ng Omega na parang kisses. Pag binasa mo, biglang dumadami. Dumadami. Nagulat ako kanina, bigla, nandito na sila lahat. Pero yun yung threat naman ngayon. So parang mapapaisip akong Echo. Teka lang, baka mamaya bigla may dumating na agad. Ayun, pwedeng harapan na gamitin yung ulti Kasi bigla na lang dadating. Oo. Ayan na. May tawagang nagaganap. Dahil- Kumbaga mga one call away ito, yung mga magtotropang one call away. Yun ang mga diskarte dito ng Smart Omega Final Turtle ng ating game. Sino ka makakuha at successfully mahahawakan ito ng Smart Omega ngayong nasa 7-minute mark na tayo ng ating game. Pagka ganito ba ang galawan at hindi rin super lumalaki ang kalamangan ng Smart Omega, ano ba mga pwedeng gawin ng kanilang kumpanan? Ayan. Ito yata yung pwede Ito na nilang ata. gawin. Sisimulan na nga nila agad-agad yung laban. Magiging agro na rin dahil napitas na agad si JP. Gusto yata isunod si Sanford pero makunat-kunat yata. At mukhang ito na yung guide. counter cage. Nakakuha sila ng isang Detonas. Welcome! Si Mark na makukuha nilang bawi. Kaya naman tumakbo na rin papalayo ang Smart Omega. Alam mo, kailangan dito ng... Maganda yung mga initiation ng Smart Omega, pero may mga moments na after na makakuha ng kill, gusto pa nilang kumuha ng more pa. So, pwede silang -1 lang ng -1 Oo. para unti-unti na mahabol. Kasi diba, prior that initiation,
nasa 1.5k na lang yung gold lead ng Echo. After nun, naging plus 500. Actually, plus 700. Yun nga, no? Parang piliin muna nila yung mga magiging team fight nila. Kung tama ako, Ate Shans, piliin Tama. nila yung mga team fight na kanilang lalabanan. And Smart Omega, kasi yung lineup nila, minsan nakakapanggigil din yan kapag may chip ka, di ba? Oo. Pagka may Diretso team lang. fight, tara, laban na natin to, laban na natin to. And yung lakas ng loob na meron ng Smart Omega, ay gagamitin nila yan. Pagpasok nitong pinakahuling or Oo, first oo. lord ng ating game. May haba-haba pa naman, 45 seconds pa naman. And ang Echo dito, parang sila naman ngayon yung kumakalma. Oo, kasi parang kapag may chip ka palang kalaban din, hindi masyadong magandang ideya yung sobrang mapapag-isa ka. Kaya parang kung ako iniisip ko, yung mga XP medyo nakakabato for them kasi pwedeng sila agad yung mapuruhan in the early stages of the Conceal. game eh. Pero Conceal mukhang bago pa sila maunahan, tinanggal na kanila yung panggulat factor. Mukhang sasagot na nga rin dito agad ang Echo. Ginamit, kinuha yung as well ng Onturyota. Pero magkaka-access lang yata siya doon sa likod. Si Sandy! Sandy dito ang matatarget at mabuburst down na. Shutdown para kay Job. At si Sanford yata isusunod dahil siya na rin ay napagigitnaan at hindi na patatakasin pa. That's 2 members down para dito sa Echo. KTC. Pero Carteezy! Nag-aabang ha? Nag-aabang Okay, lang. day. Nag-aabang at nagpapanggap. Ay, na nga yung abang. Tingnan mo si Ryota dito. Pero grabe yung sustain! Nabaliktad pa! Smart Omega! Apat ang tinanggal mula sa mga orca! Bagong barangay, bagong playstyle, Andorio at ang buong kumuha ng Smart Omega, nakalamang sa naging team fight na yun. Oo, grabe dito yung mga galawan ni Atoy R. Parang diretso vengeance lang ng vengeance kapag kakaya. And again, para dito sa kanyang initiation against Echo, kailangan lang may mas matagal pagting sa team fight para makapreach sila. Kaya naman, makakakuha ang Smart Omega ng Lord. Wow, mabilis ang Lord para sa Smart Omega with a snap. Ay sila na ngayon na may hawak ng kalamangan at pwedeng makontrol pa itong laban na ito. And nakikita ko yung idea Yung idea ng lineup ng Smart Omega, puro crowd control, puro knock-ups. Yeah. And kapag nahawakan ka ni Andorio, wala na talagang labasan yan eh. Yung fun fact natin. Okay. Sobrang fun. Ah. Ito yung isa sa mga sinasabi ni Aburito na may knock-up ha. Kasi yung crash course niya ay may knock-up din kapag tinamaan ka nito. So, karagdagan yun sa mga crowd control na iisipin mo kapag ikaw yung Echo. And yung passive din niya na stun. Yeah. So, parang kailangan mo rin na medyo magka-idea or may pagka-mastery ka kung kailan yun sasakto rin. Kasi hindi kami pwede yatang sobrang mag-engage lang na mag-engage. Kasi yung mga split second na yun, magiging opportunity pa for Omega na, okay, bulaga, play na naman, marami na naman sila. At makapag-counter-engage kagaya nung nakita natin kanina. Pero speaking of kanina, Tawag. ayan na nga! Napakarami na naman! Ginulat tayo bigla dito sa baba. At mukhang ang uunahin yata nilang tanggalin ay si Sanford. Pero makunat-kunat. At ito na naman yung flicker dito na spell ka play. Pero si Ryota yung nahatid. Medyo makunat din. May iwan nga lang yata si Ukir. At siya, at pati si Ryota ay mawawala. At nandito tayo sa base ng Echo. Ang kunat-kunat na! 1v4 para kay Okir. And dahil doon, napabagsak nila yung mga tore ng Echo. Kakaiba na tong play din ang ginagawa ng Omega. Alam mo, parang strength dito sa dalawang teams natin kung sinong may mas panggulat na play. Yun yung mananalo. Kasi kanina ganun din yung nangyari sa game number 1 natin. But we also have to commend. Talagang very solid yung nagiging performance dito ni Okir. Napakakunat niya. Imagine kung ikaw yung carry, tapos meron nakaharap sa'yo na Fovius. Ang hirap sa'yo mag-free hit. Tapos even dito yung mga other heroes ng Echo ay pwede na pang-counter sa kanya. So may kita natin mamaya sa instant replay kung paano talaga nauna pagdating doon sa team fight ang Smart Omega, kaya talagang nasurang din yung mga players. Ayun, biglang dumating yung mga players, tapos look at the continuous crowd control na din na ibigay dito ni Ryota. After nun, nakapag-dash away pa siya actually, tapos meron na namang panibagong nag-frontline para dito sa Smart Omega. Kaya yun yung sinasabi natin na medyo hirap si Kuya Benny ngayon na mag-free hit. Ay, wait lang tumawid din. Oy, Tumawid sa kabila. Eto na Tinawag naman. si Jome. Si Jome lang ang pinapunta ng barangay. Oy. Pero ito ata yung pagbawi ng Ayun Echo. ako, magkasunod Conceal. yan magkasunod na conceal play Sandwich. yan. Laban! Ayan na kung umabot na rin Bawi, ang mga bawi. member ng Smart Omega. Pero mga kabawi, hindi tinakbuhan. Grabe naman yung dalawang sabay na conceal play na yun. Mapapasayaw na tayo kanina eh. Grabe na to. Sandwichin, tas sandwich play din. Pero sabi dito ng Echo Smart Omega, pre, maglolokohan lang tayo. Wala, atras na natin to. Kita mo yung liko. Ito yung mga parang estudyante na walang dalang ID, tapos nakita may guard na hindi na lang. Oo. Hindi ako makakapasok. Ngayon, tingnan natin dahil yung Lord na Luminous ay pabuhay na rin in a few. And ang buong kupunan ng Smart Omega,
yung ano yung potential ng lineup nila, yun yung damage ni Jome dito. Remember, 3-0 and 5 ang KDA nito. At pabuo na rin siya doon sa kanyang next item. I think pwedeng Blood Wings or Holy Crystal Yeah. ang next item niya. Kung ano unang aabot pagdating sa teamfight. Pagka medyo may time pa naman siya, idiretso na niya ng ano, Ng Blood Wings, no? Blood Wings. Pero pagka, ayan, Holy Crystal, thank you. Kasi Lord na eh, maglo-Lord na eh. Sabi na, ay, medyo mahal Kailangan kasi. ko na ng added damage. Oo, medyo mahal yun eh. Ngayon, Andorio, hinahawakan lang itong Lord na ito. And si Sanford, siya yung nagpapakita habang nagpo-flow dun sa may top lane side. Itong si Carl TZ. Lamang sila sa flow sa may bandang itaas at nabasan niya nga ito. Teka, kinakabahan ako dun. Yung chip po, nagre-relax Oo nga na eh. sa gilid. Oo nga eh, Akala chillin mo lang eh. nagsa-sunbathing eh, no? Chillin lang eh, no? Kumbaga, Ayan na, buwelo na! Ayan na. Asa na? Buwelo na nga, Crash Course! Ginamit dito kay Sanford. Dinala na rin yung ibang mga miyembro, pero nandito lang naman halos lahat sa bandang Lord Pit. At Yung bumili Lord! lang ng oras para kay Andorio. Dinistract lang lahat ng mga miyembro ng Echo para yung Lord ay mapa sa kanila. Napaganda ng rescue doon mula sa kupunan ng Smart Omega. Si Mark talaga nagbibigay ng ng hirap dito sa kupunan ng Echo. Isang tawag lang, pre, one call away lang talaga to. Oo, tsaka yung nakita nyo, parang nakita lang na, ayan na ulit yung ano. Oo. Yung, andyan na ulit yung chip ng pulasan agad. So, kahit wala pa yung mga players, pang zone out na agad mismo yung threat na Actually. merong biglang dadating. Kaya medyo binitawan din ng Echo yung Lord nung moment na yun. Oh, tsaka yung pagkukumpulan nila medyo mahirap yan eh. Lalo kapag may dash ka. Kasi masasalo mo yung mga hampas ng demonic force mula dito kay Ukir na ngayong hawak na nila yung Lord at yung halamangan na ito, kailangan nilang mag-ingat. May decent clear wave naman sila. Pero ano ba yung dapat gawin ng Echo dito para mabaliktad yung gagawing opensa ng Smart Omega? Parang ang ganda rin magiging sagot sana nung mga Terrify na manggagaling kay Sanji. No? Yeah. Pero kasi yung nakikita natin na pag nararamdaman na yung presence, napaparating na yung Smart Omega, nagdi-disperse na agad ang Echo. So nagkakaroon na sila agad ng nasisira o nawawala na sila sa formation. So nagkakaroon ng napakalaking advantage dito ang Omega. Kung hindi lang dahil nga dun sa mga inhibitor turrets na nakita natin kanina nung medyo lumalim, parang itutuloy-tuloy lang yun ng Omega. ayun na. Naku, Conceal. Si Mark ay narito. Oo, Let's speaking see of. ako ano gagawin. Basag yung Tori sa may batang ibaba. At ito na yung flicker. Ginulat na nga tayo ni Mark dito, pero hindi na yata makaka-ulti pa dahil kumakapat na lang Lalim! sila sa base. At makikita natin na napakaraming vengeance na Lalim! nagaganap. Pero si Mark nang unang mapipitas Okay. at hindi na nila natatarget yung Torre kasi nakukuha Lalim! na rin ng Echo paunti-unti yung Pawe at nabubura na mula sa mapa ang mga miyembro ng Smart Omega! Ay! Oh my gosh! Wipe out para sa Echo! sino bang unang mabubuhay? Si Mark, medyo mahirap yata para dumibet sa parang inside ng Omega. Oy, may mga minions may mga minions Oh, doon no. sa base ng Echo. Pero mukhang ito na yata yung oras Ito na. para talagang tapusin na nila itong laban dahil End the medyo ball. matagal pa ang Death End the Divers. ball. At dediretsuhin na nga nila Bagyo dahil Echo makakakuha ulit ng 2-0. 2-0 sweep para sa mga Orca. Week number 4. Masasabi natin na hindi naging pabor para sa Echo. Pero eto na ang Express. Nahirapan man sila sa first part laban sa Smart Omega, pero yung counter-engage ang naging susi para makuha nitong laban na ito. Nakita na natin dun nag-engage na talaga ang Omega. Sinikeran, di ba? Ginulat na ni Mark Pero for some reason din, yung naging yung kaguluhan ng nakita nating teamfight, parang wala siyang specific na target o parang end goal. Oo. Hindi rin sila nakapag-focus sa Torre, hindi sila nakafocus sa single member ng Echo. Whereas yung Echo parang sobrang yung positioning nila naka-free hit lang na naka-free hit and walang sobrang na target. So, ang gandang advantage nun for the counter-engage na nakapagtapos ng laro. Hindi rin muna lumaban ng Echo dito eh. Naging focus nila is yung mga minions. Ubusin muna natin yung mga minions. Even yung Lord na Luminous kasi medyo makunat-kunat yan. But then again, props pa rin sa Smart Omega. Palakpakan pa rin natin ng Smart Omega. Itong mix lineup na kanilang ginawa plus Andorio nagpakita ng potensyal para sa bagong barangay. Pero ngayon ay mabibigo sila sa kanilang kampanya na talunin ang Echo. Pero ngayon, narito na ang ating winning team at
At kakausapin na natin sila kasama ang ating host na si Mara at si Hans Galeria. All right, everybody, let me hear it from you. Echo loud. Echo proud. Congratulations. Wait, medyo kinabahan kami dun sa last team fight na nangyari. Ikwento nyo anong nangyayari sa comms nyo during that moment. What exactly happened? Kasi akala namin katapusan nyo na, but you guys were able to flip it around diretso dun sa base. Anong nangyari doon? Kalmado lang po kami na nag-uusap. Tapos parang pag nag-TP po sila, tag doon, mag-iba po kami ng position. Parang wag po namin sila labanan agad. Tapos hanapin po namin yung right time na lumaban. And then, Ito naman, so last week you guys suffered 2 losses. Kamusta yung team mentally during that moment? okay lang naman po kasi parang nagtitake po talaga kami ng lessons every talo po namin sa mga matches po namin. So parang part po siya ng pag-grow po namin as a team. So paano nga ba kayo nag-bounce back? Ano yung mga lessons na take nyo doon para masigurado nyo na mas-sweep nyo yung kalaban nyo today? Siguro nag-double effort po kami and then nag-review din po kami ng ilang games namin na kung saan po kami nagkakamali. You know, I honestly like yung reviews na ginawa nila kasi kitang-kita yan. Very much close games yung napansin natin. Carl, I'd also like to give the microphone to you this Oo nga, time. ano kasi na nandito siya, ka na rin naman. naka-step Dito ka na forward rin sa siya harap eh. eh. Carl, this is the very first time I'd like to elaborate dun sa sinabi ni Sanford na nilabas yung chip in this season or all throughout the MPL. Ano ba? Kamusta yung experience going up against the support hero? Ano po, nakakainis po. Tapos, Nakakainis? Di mo po kasi expected kung saan siya tipi dun sa 4 na tipi niya eh. So, nakakabigla po. Okay, so in terms of that one, paano nyo siya in-address? Like, inabangan nyo na lang ba sa base? Ganun na lang ba yung strategy? What's something that you could look forward to pag nakaharap nyo yung chip next time? Siguro po, baban po namin yung mga pang-clash na hero. Yung mga pang-clash na hero. Kasi yun yung naging problema nila. Instant rest po kasi yun, Mara. Pag lumatag kagad yung teleportation, alam mo na kagad na may engage. Yung tips naman, kasi sa mga maglalaro sa RG, anong mga tips nyo? Para kay Chip. Ano? Anong tip? O, ano ikaw? Anong tip? Oo, pagkalaban mo yung Pagkalaban. chip, anong dapat iwasan? Kasi si Oo. Carl sabi niya yung mga maklash na hero daw eh. Pagkalaban or pag ginagamit, sige, may tip ka ba? Wala po eh, ban nyo na lang po. Iba na lang talaga. Kailangan straight Fair ban. enough. At Fair ito naman ang ating MVP for Game 2, Carl. Carl, na-expect mo ba yan? Natuwa ka. Hindi po. Okay, shout out naman sa lahat ng mga manonood natin. Shout sa mga sumusuporta sa Echo dyan. Sana supportahan niyo pa kami lalo. Yun. And we're always continually supporting you. Let me hear it again from everybody. Echo loud. Congratulations. You may now take your bow and take your walk of victory. Ikaw ba gumagamit ng chip? Di ba? But after this match, I feel like it's something na dapat natin gamitin sa mga rank games natin after the broadcast. Oo, medyo nagiging problematic ngayon, kaya nga ban Ban na na lang. lang. Ibaban kaya yon ng ating mga casters? Silipin natin kung ano nga ba ang sasabihin nila. Casters, pasok. Maraming salamat, Mara, Hans, and of course, sa ating winning team na Echo. Grabe, aminado sila eh. Nahirapan sila doon sa chip na pick. And ang mahirap kasi doon, hindi mo expected kung ano ang gagawin ng chip. Sobrang unpredictable ng hero na yun. Kayo ba, may experience ba kayo about sa chip? Oo, ginagamit ko. Pero hindi ko magawang i-pull off ng ganun. Kasi Ang kapag kami kasama kang hindi mo kakampi talaga. Di ba? Hindi kayo magkakasundo eh. So parang kailangan medyo 5-man, ganun. Di ba? Kailangan hanapin kung nasan din yung chip. Kasi isipin mo, naka-relax lang sa gilid. Tapos biglang magugulat na lang, ay, nandito kami lahat. But yeah, isa din sa mga dahilan kung bakit naging mahirap para dito sa Omega ang manalo against Echo dahil na rin sa ating MVP na si Carl at Easy. So talagang damage kung damage. The typical Carl Easy with the assassin hero na Nolan. So even the emblem set ay more on a damage din na talaga. Kaya naman masasabi natin na every team fight or actually early game pa lang ay talagang pinuntahan na nila kasi alam nila dito na yung hero ni Andoryu is kailangan muna mag-farm, not unlike sa Nolan na magiging mabilis lang kaya kill na lang kill. So
pwede natin sabihin dito na early game was really Echo dictating the game. Pero came 8 minutes kung saan makita na natin yung potential ng lineup ng Smart Omega. So, may mga moments kung saan akala natin madededs dito si Ryota dahil na rin yun sa kanyang hero na ginamit. So, nagpatong-patong ang actually para i-shorten natin ang nangyari sa game na yon. Could have been Omega's game. Medyo lumalim lang talaga sila dun sa last game. Pero dun natin makikita, or last team fight, pero dun natin makikita na talagang kalmado lang yung Echo pagdating doon sa last push sana ng Omega. Kasi diba, ginamit dito yung ultimate pero walang target si Smart Omega. Merong Lord, may minion, yes, yung Echo, pero mas pinursige nilang makakuha ng kill against Echo. Could have been a push for them or a tower lang yung pinag-uusapan namin kanina nga mga casters. Kaya naman, knowing Echo, talagang, ay, punishable to. Wala, hero-hero. Tapos, di ba nung last time na yun, dalawa yung nag-hit na Torek, base at saka yung inhibitor turret sa may middle lane kay Okir. So, dalawang patong yun. So, ilang ano yun, times 2, times 4. Kasi 2, oo. But yeah, may kita natin dito actually for Echo, 15-10 na naging score. Very intense fight dahil surprising. Lahat ng mga plays, kudos to the cheap usage. But yeah, for Benny Cutie, by the way, naging mabilis ang pagpasok ng emblem set. It was Firmness, Brave Smite, and Master Assassin. So alam niya kasi na halos yung mga katapat niya, naglagay siya ng Firmness para yung added 6 points or yung physical and magic defense. So may ita natin dito para sa ating laban. Talagang All Lords ay napunta dito sa Omega. Nagkaroon lang talaga ng problem in terms of decision making ang Omega dito since bago nga din naman na timpla na team that yun naman ang pinanish ng Echo during that game. So, rich guy for that game was Carl TZ dahil na sa kanyang hero which is Assassin na talagang expect mo na mag-snowball in an early game. And care of that game is none other than Sanji dahil na rin dun sa burst damage na kayang ibigay ng Vexana. And best wingman for that game is gonna be JP dahil na rin dun sa kanyang mga biglaang pagpasok. Yung mga surprise plays din against Omega during that moment. And dito natin makikita yung difference din, no? Yung total heal ng Smart Omega. Kaya na rin yun yung sinabi natin na pag nagkamali lang talaga sila na initiation, dun sila mahihirapan kasi meron silang free hit, meron silang Phobius. Actually, kahit yung Harith pala nila, merong total heal. So talagang all over the place naging rotation dito ng Smart Omega. And for Echo, talagang presence of mind ang kanilang pinakita sa laban na yon. At talagang kung sino magkikita mo sa team fight, kung sinong target, kung anong gusto nilang mangyari, at kung ano yung next step. So, ang ganda ng pinakitang performance natin, especially Echo during that game. Yeah, pinusuan lang talaga ng